na natin mga kababayan, trained itong mga taong ito. AFP at PNP, nag-aaral ito. Meron itong mga prinsipyo. Alam nito kung anong tama at anong mali. Alam kung sino ang marunong magpalakad at hindi magpalakad. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan Pace Channel mga kababayan. At ngayon po ay May 19, 2025, ilang araw or 1 week na or 1 week matapos yung May 12, 2025 elections mga kababayan. At nako, kanilang umaga, kanilang hapon nagka-proklamahan. Proklamahan ka? May proclamation na ng mga party list mga kababayan at na I think nung nakarang araw nag-proclaim na rin ng mga senador na mga nanalo at ng ilang mga kongresista mga kababayan. Ngayong araw nga, kaninang hapon ay yung mga party list naman. Okay? Well, anyway, merong dalawang hindi na iproklama kasi may kaso raw. Search natin mamaya kung anong pwedeng pag-usapan natin dyan. At ito ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ito, patungkol pa rin ito sa eleksyon. Kanina lang natin nakita itong balita na ito mga kababayan at hindi pwede nating palagpasin ito kasi napakahalaga na mensahe ang lumabas dito mga kababayan. Okay, anong pag-usapan natin ngayon? Ito yung katanungan natin. AFP at PNP nagsalita na? So ano kayang sinabi nila mga kababayan? Well anyway, ito. Pangalawang tanong natin. PBBM, kinamumuhian na ng AFP at PNP? Yan po ang ating mga katanungan ngayon. Yan nga, itong dalawa, ulitin natin, AFP at PNP nagsalita na. PBBM, kinamumuhian. Ano ba yan? Kinamumuhian na ng AFP at ng PNP? Okay. So, bakit natin itong pag-usapan mga kababayan? Kasi nga, si PBBM bilang presidente, itong AFP at PNP, no choice lang mga kababayan. Ito yung commander-in-chief nila. At walang ibang pagkakataon itong mga AFP at PNP na magsalita in public patungkol sa kanilang stand sa politika. Kasi nga dapat non-partisan sila, dapat wala silang kinikilingan. Walang kinatatakutan. Di ba? Si General Torre lang allowed magsalita mga kababayan. Wala joke lang ha. Baka magpa-file ng kaso si General Torre sa atin mga kababayan. Well anyway, ito nga, bakit natin natanong ito? Kasi ito, nakita natin itong balita na ito. Yung resulta ng local absentee voting mga kababayan. Okay, so anong ibig sabihin yan? So, yung local absentee voting, yun ay intended para sa mga taong may katungkulan sa araw ng eleksyon. Katulad ng government officials, government employees, ito, kasali itong AFP at PNP. At the same time, yung media, mga kababayan. Okay? So, sila itong nagkaroon ng local absentee voting. At kailan ito nangyari? Before May 12 election, mga kababayan. So, nag-umpisa ata sila sa pagkakalam natin ay April 28, nag-umpisa lang silang bumoto. Kasi, pagkatapos lang bumoto, posibleng i-assign sila sa iba't ibang location. Halimbawa, may isang reporter, halimbawa sa media, may isang reporter na from Quezon City, posibleng i-assign siya sa Mindanao. Parang ganyan mga kababayan. So, medyo malayo at impractical para sa kanya na kahit hindi pa tapos yung trabaho niya, babiyahe na naman siya papuntang Quezon City para bumoto. Di ba? So, kaya binibigyan itong mga taong tong special na oras. The same thing sa AFP, government officials, government employees, lalo na may trabaho sa araw ng eleksyon. Okay? At anong lumabas dito sa resulta mga kababayan? Ito, I think May 15 pa lang,
I think nag 100% na ito. Ito, papakita natin mga kababayan. Ayan, oh. Oh, di ba? So, klarong-klaro yan. Basahin niyo kung anong lumabas dyan sa resulta ng local absentee voting mga kababayan. Oh, ha? Teka lang. Oh. Number one, of course, walang duda. Walang duda mga kababayan. Oh, Bongo. Mahirap ito dayain mga kababayan. Si Bongo kasi number one talaga eh. Ang layo ng agwat eh. Ito. Teka lang ha. Number one, Bongo. Number two, De La Rosa. Number three, Marcoleta. Fourth, Bondok, Jimmy. Number five, Lambino. Six, Vic Rodriguez. Okay? Seven, Hinlo, JB. 8, Salvador Philip. 9, Kirubin. 10, Kibuloy. 11, Hunasan. 12, Busita. Oh, ayan mga kababayan. At ito pa, number 13, Lukmata. Oh, di ba? So anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Anong masasabi ninyo? Simple lang. Yung government officials, employees, AFP at PNP at mainstream media, yung gusto nila ay yung mga inendorso ni PRRD. Di ba? Kaya tingnan nyo, pasok lahat. Si Doc Mata, number 13 nga lang. Number 13 nga lang siya dito. Kasi adapted ito si Doc Mata, kaya naging Duterte sila. 'Di ba? Adapted ito si Apollo Kibuloy, adapted din ito. Independent ito si Doc Mata at si Apollo Kibuloy at ito pasok. Nakakagulat dito mga kababayan. Nakakagulat dito si Philip Salvador. Tignan ninyo, pang ilan si Philip Salvador? Pang 8. Kung titignan ninyo sa social media mga kababayan, sinisira nila yung pagkatao ni Philip Salvador kasi nga raw artista. Di ba? Honestly mga kababayan, binoto ko ito si Philip Salvador. Nag-straight Duterte tayo dito kasi katulad nga nakikita ko mga kababayan, katulad ni Robin Padilla last time. Itong si Philip Salvador, may the same na prinsipyo ito na natutunan niya kay PRRD. Yan nga sabi ko, katulad ni Robin Padilla. At ngayon, sinisira ng mga kalaban si Robin Padilla kasi nga raw, ilang years nang nakaupo, wala raw matinong nagawa. Yan yung sabi ng mga taong hindi marunong mag-research mga kababayan. Pero kung mag-research kayo dyan, kung ano mga authored bills and co-authored ni Robin Padilla, ako mga kababayan, hindi nyo mabilang. Kung yung mga taong bumabanat kay Robin Padilla, nagre-research lang, mapapahiya talaga sila mga kababayan. Kaya nakikita ko, kaya hindi ako nagdadalawang isip dito kay Philip Salvador kasi alam ko, siya mismo mapapahiya kay PRRD kapag hindi niya gampanan ng mabuti yung kanyang trabaho. Okay? Kaya nga, ito shocking. Bakit shocking mga kababayan? Kasi sabi ng karamihan, lalo na sa social media, ang boboto lang ng PDP laban at lalong-lalo na dito kay Kibuloy at kay Philip Salvador ay yung mga taong hindi nag-aaral. Sinasabi nila na ang boboto lang dito sa dalawang to ay yung mga taong mga panatiko ni PRRD. Pero ito titingnan natin ngayon mga kababayan. Sino nga ito? Ang mga bumoto. Okay? Again, government officials, government employees, AFP at PNP, media. Ngayon, sabihin nyo sa harapan ng mga taong to, AFP, PNP, government officials and employees at media, na
Mga panatiko sila ni PRRD. Kayo dyan na nakakita ng video na ito na bumabanat, nagsasabing mga panatiko ito ni PRRD, o sabihin nyo sa harapan ng mainstream media, sa mga media ngayon, sa mga AFP at PNP, sa government officials na panatiko sila at hindi sila nag-iisip. Oh, kaya niyo yan? Oh, at ito pa mga kababayan ha, itong resulta na ito, combine na ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi mo masasabi na itong mga taong to or itong mga botong ito ay galing lang sa Visayas at Mindanao. O, di ba? Pati taga Luzon ito, mga kababayan. So, most likely, yung mga nakikita natin araw-araw dyan sa Malacanang sa press briefing ni Attorney Claire nga walang clear, mga kababayan, karamihan dyan or meron dyan sa mga reporters na yan, including mga cameramen, mga kababayan, ay gusto si PRRD. Akalain nyo, araw-araw kayong humaharap kay Claire Castro at kinamumuhian nyo yung tao? Isipin nyo lang, nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya na ayaw nyo yung mga kaharap yung tao. O, di ba? At ito, anong mga implications nito, mga kababayan? Ito, pag-usapan natin. Number 1, sa media. Number 1, yung media, mga kababayan, sila yung araw-araw na expose sa lahat ng pangyayari sa ating bansa. Okay? So, masasabi ko personally, mga kababayan, na itong mga taong to ay talagang fair at nag-i-evaluate. Fair yung evaluation nila kasi nga, in the first place, regardless kung gusto nila yung kausap nila na politiko or tao or hindi, kailangan nilang kausapin yan kasi kailangan nilang kumuha ng impormasyon at ibabalita nila sa taong bayan. Again ha, regardless gusto nila yung tao o hindi, kailangan nilang tanungin. Kaya nga sinasabi ko earlier, isipin nyo, ayaw nyo kay Attorney Claire Castro kasi walang clear kausap. Pero araw-araw kayong nandyan sa Malacanang at hinaharap araw-araw si Attorney Claire. At tinatanong. At nagkukunwari pa na gusto nyo mga sinasabi niya. Kalain niya yan. At ngayon, lumabas talaga na itong taga-media ayaw nila dyan. Mga kababayan. Again ha, sila ang nag-i-expose dito sa lahat ng mga impormasyon na kailangan ng mga tao. Okay? At ito pa, ang matinding implikasyon dito sa media, mga kababayan. Hindi nag-match yung ipinalalabas sa mainstream media, yung mga balita, karamihan sa mga balita, mga kababayan ha, at dito sa resulta na lumabas sa eleksyon. Okay? So bakit natin nasabi? Number 1, mga kababayan, kung napapansin ninyo, karamihan sa mainstream media, binabanatan si Duterte, si PRRD at si Vice President Sara Duterte. Mga balitang pinapalabas nila at mga taong ini-interview nila karamihan ay yung mga taong palaging may banat sa mga Duterte. Di ba? At ito ngayon, ang resulta, mukhang hindi lang mukha, mga kababayan. Ito, gusto talaga nila itong mga inendorso ni PRRD at ni Vice President Sara. But most likely kay PRRD ito galing, mga kababayan, kasi mostly ito, katulad ni Hunasan at ni Kirubin, endorsed by PRRD ito. Okay? Endorsed by PRRD. So, nakikita ko, mga kababayan, masakit mang sabihin, na mukhang merong nagkukontrol sa mainstream media kung anong ipalalabas ng mga reporters. Yan yung nakikita natin dito. Punta tayo sa mga government. Ipanghuli natin yung AFP at PNP, mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sa uli. Ito, government employees. Ito rin mga government officials and government employees, mga kababayan, araw-araw din itong expose sa lahat ng pangyayari dyan sa loob ng gobyerno natin. So sila yung mga kita kung
anong mga nangyayari dyan. Sila yung may alam, sila yung may tenga sa loob ng offices nila. At the same time mga kababayan, sila din yung naka-experience sa pamamalakad dyan sa gobyerno natin sa time ni PRRD at sa time ngayon ni PBBM. At base dito sa lumabas na resulta mga kababayan, mukhang mas gusto nila yung pamamalakad ni PRRD compared sa pamamalakad ngayon ni PBBM. Oh, ito. Importante na ito mga kababayan kasi yung mga government officials at employees na yan, makukompare din nila in terms yung kung gaano kalala yung korupsyon na nangyayari sa time ni PRRD versus sa time na nangyayari ngayon. Oh, di ba? Kasi sila nga nandyan, silang may alam. So mako-compare nila yung dalawa. At nako, hindi nila gusto ang mga nangyayari ngayon, mga kababayan, sa pamamalakad ni PBBM. Ito, dito na tayo, punta na tayo sa AFP at PNP. O bakit natin natanong, mga kababayan, na kinamumuhian si PBBM ng AFP at PNP? Kasi nga dahil dito sa resulta na ito, mga kababayan. Okay? Again, ulitin natin yung AFP at PNP, non-partisan ito, hindi ito allowed. The same thing sa mga government officials, itong tatlong ito, kasali yung media, hindi sila allowed magsalita in public patungkol sa kanilang stand sa politics. At ito lang time ng election, dito lang natin makikita kung ano talaga ang gusto nila. At ito na nga, di ba? Hindi ito pwedeng kontrolin ng kahit kanino. Well, except siguro kung may dayaan talaga. Yet, assume natin na walang dayaan na nangyari dito. Ha, mga kababayan? Okay? So, again, itong election talagang tunay na boses ng AFP at PNP. Okay? At ito pa, kung titignan natin, yung AFP at PNP, sila pa yung may personal contact dito kay PBBM ngayon. At the same time kay PRRD din. So talagang itong mga taong to ang may direct comparison sa kung paano magpalakad ng gobyerno at kanilang hukbo yung commander-in-chief nila. Okay? At base nga dito sa lumabas na resulta, mukhang mas gusto nila si PRRD na magiging commander-in-chief nila kaysa dito kay PBBM, mga kababayan. Okay? At ito, sabi nila, yung boboto daw sa mga PDP laban at sa mga endorso ni PRRD at ni VP Sara ay yung mga taong hindi nag-iisip daw. Yung mga taong hindi nag-aaral daw. Sige. Oh, tignan nyo, Toroy, anong nangyari sa 2022 elections. At nung 2016 pala. Kasi palagi niyong binabanatan yung mga bumuboto kay PRRD na mga panatiko. Ito, sabihan nyo ngayon itong mga PNP at AFP na ito ay mga panatiko ni PRRD. Sabihan nyo ngayon. Ito, tingnan natin mga babayan. Train itong mga taong ito. AFP at PNP, nag-aaral ito. Meron itong mga prinsipyo. Alam nito kung anong tama at anong mali. Alam kung sino ang marunong magpalakad at hindi magpalakad ng hukbo. Kaya masasabi natin, itong pagpili nila dito ay fair na evaluation ito. Galing ng AFP at PNP. Hindi mo masasabi na itong mga taong to ay blind followers ni PRRD. Kasi ito araw-araw itong expose sa lahat ng pangyayari sa ating bansa. Okay? Overall mga kababayan, ito. Nagpapakita itong tatlong grupo na ito na hindi nila nagustuhan
yung pagdadala or pagdala kay PRRD doon sa The Hague ng PBBM administration. Yan. Lahat ng media nandoon. Hindi natin sabihin lahat. Basta maraming media na present doon sa pangyayari. Media yung nakasubaybay sa hearing sa Senate. Yung media yung nakasubaybay din sa nangyaring pag-impeach kay VP Sara. At ito sila nagsalita na. Ito pa, mas nagustuhan nila ang pamamalakad talaga ni PRRD compared sa pamamalakad ngayon ni PBBM. At ito pa, mas nakikita nila ang kaunlaran sa time ni PRRD compared ngayon sa time ni PBBM. At ito, bago natin tapusin mga kababayan, ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. Klarong-klaro yan. Kasi, importante itong senador mga kababayan kasi ni isa ng alyansa walang nakapasok. Lahat PDP laban. Yan ang request ni PRRD na kung pwede iboto yung kanyang mga inendorso kasi ayaw nilang ma-impeach si VP Sara kasi alam nilang walang kasalanan si VP Sara at sinisira lang dahil sa politika. At itong mga taong to, ulitin natin, government officials, government employees, AFP at PNP at media ay naniniwala sa sinasabi ni PRRD. Okay? Eto, bago natin tapusin, itong tanong, may dalawang tanong tayo dito mga kababayan. Sagutin nyo nga yung tanong natin earlier. Yung AFP nagsalita na. Kinamumuhian nga ba ng AFP at PNP itong pamamahala ni PBBM base dito sa resulta? I-comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dyan. At ito, tanong natin. May assignment pala tayo dito mga kababayan. Tanong lang. Ito tanong lang naman. Gusto na rin ba kaya ng grupong ito na ma-impeach si PBBM? Gusto na rin ba kaya ng government officials, government employees, media, AFP at PNP na ma-impeach si PBBM? Kasi alam nila, mukhang meron silang alam na may nagawang kasalanan si PBBM na impeachable offense na sinasabi ni VP Sara at mukhang may chance na ito, kasi may chance na itong mga senador magiging senator judge kung baka sakaling may mag-file ng impeachment laban kay PBBM at ito na nga, may nakaamba na ngang impeachment laban kay PBBM at ni isa sa alyansa ni PBBM walang nakapasok mga kababayan. I-comment nyo dyan kung ano nakikita nyo dito. At ito pa, panghuling tanong. Meron kaya silang alam sa tunay na sitwasyon ni First Lady Liza Marcos mga kababayan? Ito, media ito ha, government employees, government officials, AFP at PNP. Meron itong mga intelligence, meron itong mga tenga kahit saan-saan, lalo na yung media, may mga nagbibigay ng information dito sa kanila. Itong mga government officials at employees, may mga maririnig ito, may mga nakikita ito. Yan lang tanong natin. May alam kaya sila sa tunay na sitwasyon ni First Lady Liza Marcos, mga kababayan? Yan lang po ay katanungan natin. Hindi natin pinag-usapan yung issue ni First Lady kasi wala tayong nakikitang ebidensya dyan. Well, anyway, mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong nakikita nyo dito. And then, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, so dito na lang po muna tayo. Kita-kita tayo sa sunod na video. Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.